Nagtapos ang huling chapter nang makita ni Momo na nagtatago pala si Koki sa isang pader gamit ang isang invisible sheet. Ano na kaya ang gagawin ng magkakaibigan dito? Ngayong nakita na nila ang babaeng hinahabol nila. Tara na't simulan na natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 173 na pinamagatang Corner the Criminal, at dito ay matapos batuhin ni Momo si Koki ay sumigaw ito na nakita niya na yung damas na to. Nagulat si Aira dito dahil pinakitaan sila ni Koki ng isang ninja art kung saan magagawa mong makapagtago from plain sight. Si Momo naman ay pinaliwanag na nagtago yung babaeng yon sa likod ng isang kortina na tinahi mismo ng mga pygmies, kahit na yung babaeng yun daw yung mismong nagsimula ng atake. Napasigaw naman si Okaru na nevermind muna yun dahil binabalot na ng apoy yung sheet na pinagtaguan ni Koki. Kaya agad na kumuha si Momo ng fire extinguisher gamit ang power niya at sumigaw na susimulan niya na ang firefighting. Binuguhan niya yung apoy ng dry chemical foam galing dito, kaya napaubos sila Aira at Okaru sa nagawa ng usok. Matapos yun ay sinugod ni Momo yung mga pygmies at habang pinagsisipa niya ito ay sumigaw siya na nagpatumba na nila ang kanilang princess, kaya hindi daw ba ay talo na sila dun. Habang yung mga yun ay nagsimulang magtanggal ng kanilang maliliit na maskara na nag-reveal ng mga cute nilang muka. Nilapitan ng ilang pygmy si Okaru at hindi nagtagal ay nagawa ng mga yon na matanggal ang pagkakatahi ng kanyang kamay sa lapag. Ganon din ang ginawa nila kay Aira, at matapos yon ay natuwa ang dalawa dahil nagawa na nila ulit na makagalaw. Tumayo si Okaru at agad na nawala ang kanyang relief dahil iniisip niya kung talaga bang okay na sila dito dahil ang gulo pa rin ng kanilang paligid at hindi pa rin daw nila nakikita yung mga pygmies. Tinuro naman ni Momo sa kanila ni Aira yung mga yon at pinaliwanag na okay na. At nagwawasiwas na ang mga iyon ng white flag na nag-i-indicate na nag-surrender na sila. Nilapitan ni Momo yung pygmies at tinanong ng harapan na ibig sabihin ba nun ay tinatanggap nila ang pagkatalo, at sumagot ang mga iyon sa mga katagang mumu. Na nagpataka naman kay Momo at napakomento na wala siyang ideya kung ano yung sinasabi ng mga ito. Gayunpaman, nababahala pa rin si Okaru dahil ang unsettling daw na hindi nila nakikita ang kalaban habang si Aira ay tila napapablash sa likod niya. Bigla na itong pinok ang kanyang likod kaya napasigaw si Okaru sa gulat, kung saan natawa naman si Aira sa kanya dahil natakot siya nito, na nagpakomento naman sa kanya na hindi ito oras para mawala sa focus. Dahil doon ay hinawakan ni Aira yung braso ni Okaru at pakyut na sinabi na wag siyang magalit dito, kaya flustered na sumagot si Okaru na hindi siya galit. Habang si Momo ay nairita na naman kay Aira at sumigaw ito na lumayo si Aira dito. Matapos yun, binaling na agad ni Momo yung atensyon niya sa pygmies at tinanong kung bakit sila inatake ng mga ito, pero pagkalingon niya ay nakita niya ang mga ito na nagkumpol sa ilalim ni Koki na parang sinusubukan yung buhatin. Kaya napasigaw siya dito na sinusubukan ng pygmies na tumakas. Inutusan niya sina Okaru na hulihin si Koki, kaya agad na tumakbo ang mga ito habang ninenervyos naman yung pygmies dahil napansin sila dito. Si Aira naman ay nag-transform muli sa kanyang acro silky form at ginamit ang kanyang buhok dahil nakikita naman daw nila yung target, kaya madali nila yung mahuhuli. Gayunpaman, nang subukan niyang puluputan si Koki ng kanyang buhok, ay nagawang mamaneuver ng pygmies ang katawan nito na parang dinadala ng isang malaking tentacle dahil sa dami ng mga ito. Nairita doon si Momo at napatanong kung paano yun nagagawa ng mga ito, habang si Okaru naman ay may napansing kakaiba dito. Pinaliwanag niya kay Momo na kung yung pagkontrol ng pygmies ang power ng babaeng yun, ay hindi daw ba weird yung nangyayari dahil wala na daw malay yung babae, pero kumikilos pa rin ang mga yon na nagpakuha ng atensyon ni Momo. Sa kabilang banda, napasigaw si Aira at nagsimula itong tumawa ng malakas dahil lumalabas na ginapang siya ng ilang pygmies at sinimulan siya nitong kilitiin. Sa kabutihang palad ay agad siyang napansin ni Momo, kaya gamit ang power nito ay inalis nito ang pygmies sa kanyang katawan habang sumisigaw na umalis ang mga ito sa kanilang dinaraanan. Nabiktima din si Okaru ng pangingiliti ng mga ito, kaya nagsimula din itong tumawa ng malakas na nagpaalala naman kay Momo. Habang inaalis niya ang pygmy sa katawan ng kanyang mga kaibigan, ay napakomento siya na no doubt na sinusubukan ng mga ito na tumakas kasama si Koki gamit ang sarili nilang will. Napansin niya na nagkumpol ang ilang pygmy sa may pintuan ng silid, kaya agad niyang dinakma ang mga ito gamit ang kanyang powers, pero hindi niya inaasahan na igagapag ng mga ito si Koki sa pipelines na nasa pader habang nakasabit. Habang nangyari yun ay dumako tayo sa labas ng empty space at naghihintay dito sina Gigi, Sakata at Vamola kila Momo. Napatanong si Gigi kung ano yung gagawin nila doon dahil patapos na yung break time nila.
Kaya sumagot si Sakata na sandali lang at gumagana daw yung utak niya ng sobrang bilis ngayon. Pinaliwanag niya na si Okarun at yung iba ay marahil na trap sa loob ng empty space, kaya napatanong si Gigi kung meron bang maximum number of people na pwedeng makapasok doon dahil hindi sila makapasok doon nila Vamola. Bigla namang naalala ni Gigi na hindi daw ba ay kapag nagtatransform si Vamola sa kanyang kaiju form ay nagiging empty space ang mundo. Kung kaya't ibig sabihin daw kaya nun ay may abilidad ang kanyang suit na ipalabas ang empty space. Ipinalabas naman ni Vamola ang kanyang suit at sumang-ayon siya dito at pinaliwanag na kahit hindi niya alam ang lahat ng functions nito ay naalala niya na sinet niya ang mode na yon sa heart-pounding hidden mode. Nang i-activate ni Vamola ang mode na yon ay agad silang napunta sa loob ng empty space at nakita nila dito na dinadala ng mga pygmies yung katawan ni Koki sa may kisame na nagpabigay sa mukha nila ng nawiwindang na ekspresyon. Bigla namang bumukas yung pintuan ng silid kung nasaan sila Momo at lumipad pa palabas dito ang mga iyon, kaya natulak si Gigi papunta sa pader at nasiko nito yung mukha ni Sakata na nasa kanyang tabi. Pagbagsak nila sa lapag ay nagsimulang tumawa ng malakas sila Aira at Okarun, habang si Gigi ay napapasigaw na ang sexy ni Aira dahil nakita niya itong nakasuot lang ng underwear. Habang si Sakata ay naghihingalong sinabihan si Gigi na papatayin niya itong handsome devil na ito. At si Momo naman ay nagulat dahil nandito silang lahat. Napatanong si Gigi kung ano yung nangyayari at bakit daw nakahubad at tumatawa sila Okarun at Aira, kaya sumigaw si Momo na wag niya muna iyong isipin. At habulin na nila yung katawan ni Koki dahil mawawala na daw sa sight nila yung babaeng yun. Dahil dito ay naghandang tumakbo si Gigi habang pinapasakay niya si Momo sa kanyang kamay. Si Vamola naman ay nagsimula na ding tumakbo habang si Sakata ay napapakomento na mukhang ginalit siya ni Gigi. Hinabol na ng apat si Koki habang si Sakata ay napapasigaw na hinahayaan niya ang kanyang inner demons na ipalabas na ang kanyang powers, kaya mag-tremble daw ang mga ito at hintayin siya. Matapos namang kilitiin ng pygmy si Okarun ay naghihingalo siyang sumigaw na hintayin siya ni Momo, habang si Aira ay tinatanong kung okay lang ba siya. Habang tumatakbo ay nagkomento si Gigi na ang bilis kumilos ng mga yon at kung lumiko man daw yon sa isang corner ay maiiwan na sila nun. Kaya sumagot si Momo na kumapit lang siya habang tinatawag siyang Mr. Athlete at kung hindi niya daw magagawang mahabol yun ay wala nang makakahabol sa kanila. Naglabas naman si Sakata ng nanoskin at sumigaw na hayaan na nila yung sitwasyon sa kanya kasama daw ang fragment ng The Great Kinta na hawak niya. Pinatransform niya yung dala niyang nanoskin bilang isang hoverboard at mabilis siyang lumipad gamit ito. Namangha si Gigi sa kanya habang si Momo ay napapasigaw na hulihin na niya yung mga yun habang tinatawag siyang Erosuke. Habang umahabol naman siya ay sumigaw si Sakata na tanggapin na ng mga babae ang kanilang pagmamahal sa kanya. Nagsimulang bumaba yung pygmy sa hagdan. Pero gamit ang hoverboard niya ay nagawa niya pa ring makahabol sa mga yon habang sinasabi na manood sila kung paano siya gumalaw. Mamangha daw sila sa kanyang majestic form ika niya habang patuloy ang paghabol sa katawan ni Koki. At tinagdag niya na sabihin daw ng mga ito kung gaano ka-fine ang kanyang itsura at sabihin daw ng mga ito na talagang ina-adore siya nila. Lumalabas na iniisip niya sila Vamola, Momo at Aira habang sinasabi niya ang mga ito. At sumigaw pa siya na sabihin ng mga yun sa kanya na mahal siya nila. Sa kasamaang palad, biglang may humampas sa mukha ni Sakata habang lumilipad siya na nagpalaglag sa kanyang hoverboard. Pagkarating naman nila Gigi sa eksena ay nagtaka ito kung sino yung pumigil doon. Lumalabas na yung may kagagawan nun ay yung school nurse nila at nagawa din itong makapasok sa loob ng empty space. Tinanong sila nito kung nang bubuli ba sila at mukhang sinumbong sila ni Koki dito kaya naisip nito na ganun ang ginawa nila. At ayun na nga, paano kaya nakapasok yung school nurse nila sa empty space? Magiging obstacle ba ito sa paghuli nila kay Koki? O baka naman ay maipapaliwanag nila kung ano ang nangyari? Abangan natin yan.